Alright, magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's usapang tanga lang muna tayo mga kababayan. Usapang tanga. Ito po si Boss Dada, miyembro po ng Banateros, tuloy. Ng Banateros. Meron pong sinasabi. Sabi niya, ayan mga kababayan, napakalinaw naman sa ating screen. BBM, may eroplano papunta ng Amerika pero walang eroplanong maipadala sa mga Pinoy na apektado ng giyera. Alam niyo mga kababayan, kung totoo to, kung talagang sinabi to ni Dada, tanga talaga to. Sa totoo lang. Kung totoo ito na sinabi ni Dada, napakatanga naman ito. Parang yung amo niya lang Ganun din Ganun din yung sinasabi. Ito bang sinasabi niya, may connection kasi doon sa sinabi ni Sara Duterte. Nasabi ni Sara Duterte, napakadali na mga magpadala ng eroplano para sunduin ang ating mga kababayan na naiipit dyan sa gera, dyan sa Middle East. At marami naglalabasan ng news mga kababayan, ewan ko kung totoo, na meron naman daw nangyayaring pagpapauwi sa ibang mga naipit sa Middle East. Marami pong kababayan natin ang gusto nang umuwi. Pero hindi pa nga makauwi. Kasi nga po, sarado po yung airspace. At delikado po. Pero meron kasing mga balita, mga kababayan, na meron naman daw nangyayaring repatriation, yung pagpapauwi. Doon po sa mga ibang mga nationality. Iba pong mga bansa. Kaya sabi nila, bakit ganun? Meron naman pala, kaya naman pala ng ibang bansa, bakit di natin kaya? Sabi nga ni Dada tuloy, may eroplano namang papunta si BBM pa Amerika. Nakabiyahe kasi si Pangulong Marcos, nasa Amerika siya ngayon may eroplano naman pala papuntang Amerika bakit walang eroplanong may padala sa mga Pinoy na apektado ng gera? Sabi ni Dada. Tanga rin pala to Siguro naman, alam niyo kung bakit tanga. Kasi unang-una, hindi naman dadaan ng Middle East pagpapunta ka ng Amerika. Galing dito sa Pilipinas. Diba? Dadaan ba ng Middle East pag papunta ka ng Amerika? Diba hindi naman? So meron mga biyahe papuntang Amerika. Meron ang biyahe papuntang Hong Kong. May mga biyahe papuntang Taiwan. May mga biyahe papuntang ibang bansa dito sa Asia. Doon lang walang biyahe papuntang Middle East kasi doon yung may gera. Kaya itong si Dada, hindi rin nag-iisip. Sayang yung laki, sayang yung muscle. Diba sabi nga ng iba, merong yung DDS sinasabi, sayang ang bayot. Ito naman, sayang ang muscle. Kasi puro muscle. Pero wala namang utak. So, napakabopos naman ito mga kababayan. Sayang yung muscle. Ang laki-laki na ito, hindi marunong mag-isip. Ang laki-laki mong tao, utak mo ganyang kaliit. Diba yung mga DDS na to? Sabi na nga, ito. Sabi na ito nga nag-post, "Hoy Bobo, tangang DDS, dada ka ng dada, di mo alam sinasabi mo. Iba ang daanan ng pagpunta ng Amerika at iba din dito sa Middle East, Bobo." Diba? Nasabihan kang Bobo. Ito pa sabi ng ating mga kababayan sige nga, magpalipad ka ngayon papunta Middle East. Marami hahabol sa'yo, mga mise lang hahabol sa'yo. Sige nga, palipad ka nga kung kaya nga sumundo sa mga kababayan natin doon. Baka patabid ka pa lang, hinahabol ka na. Sana naman mag-isip ka muna bago ka magplano. Kung gusto mo naman magplano ka muna bago ka mag-isip. Logic ba? Ayan. Diba, Boss Dada, makinig ka nga. Sayang yung muscle. Sayang yung laki mo Kasi napag-aalata na ang kitid na ang liit ng utak mo. Mukhang naiipot pa yung Dada na ito. Wala sa tamang direksyon ng sinasabi. Gadilis nga ang utak ng mga DD shit. Bobo ka, puro paninira mo. May nakauwi na mga OFWs natin. Well-organized lahat ng ahensya na tutugon sa kailangan ng ating mga OFWs.
Dada, bobo, kalbo, ungas. Basta DDS, bugok, tanga. Ob at tangs kasi. Oh, Obo, bakit may gera ba sa Amerika? Invited siya, speaker, sabihin mo kang Sara, di ba sinabi ni Sara nung may COVID, nag-rent sila ng eroplano from Metro Manila to Davao. Ipalikas mo kang Sara, ang taga Davao nasa Maynila, taga gobyerno si Sara, bakit di siya ang manguna pumunta ng Middle East, nakotsera naman siya, para may kabuluhan yung pinapasweldo ng mga Pilipino, magtrabaho naman siya. Etong si Bibi Sara, puro dakdak din. Di ba? E di magkarkila siya ng eroplano. Ha? Meron naman siyang pondo sa sa Vice President, sa Office of the Vice President, magmangontrato siya ng eroplano, padala niya sa Middle East, tapos sunduin niya yung mga mga Pilipino ron. Pwede naman eh. Ba't di niya ginagawa? Oh. Sabi niya, meron daw siya kaibigan na galing Dubai na nakauwi. O di try niya. Meron naman siya kapangyarihan, BP siya eh. Basta kay Presidente Marcos, wala mo ng repatriation kasi nga delikado. Ayan, kung sa tingin ni Sara Duterte, pwede. O sige, banata mo, magpadala ka ng aeroplano ron, pwede naman eh. Pondohan mo ng pondo ng Office of the Vice President. Okay, sa dakdakan ng dakdak dyan. Sabi ng mga DDS, may mga biyahe naman, mga ibang bansa bumabiyahe naman. O di, kausapin nyo si Vice President Sara Duterte, tapos, di yun, mag-meeting kayo, tapos mag-arkila kayo ng eroplano, sunduin yung mga kababayan natin doon. Maganda yun kung talagang makakapunta doon. Kaya lang kay Presidente Marcos muna, para sa kanya, wag muna kasi delikado. Kung gusto naman ni Sara Duterte, pwede naman padala siya. Risk ngayon, kung may mangyari. Kung wala namang mangyayari, dahil sabi nga niya, ibang bansa naman may mga repatriation, di gawin niya. Ang hirap kasi, etong mga DDS, panay ang turo sa gobyerno, panay ang turo kay Marcos. Bakit hindi nyo gawin? BP ka naman eh. Oh. Diba? Gawin nyo na. Huwag kayo puro dakdak. Nabobobo tuloy. Pati itong mga DDS na to, nabobobo tuloy eh. Kung sabi dito, ay mga bobo, akala mo naman nagmamalasakit. Akala nyo naman kayo ang apektado, gamitin nyo na lang ang gera para makapanira sa gobyerno. Kami nga dito sa Middle East, hindi pumuputak, di nyo alam ang totoo, tumahimik kayo. Ginawa nyong issue ang gera, mga bobo. Oh. Ito pa. Ito. Oh. Gag. Anong pinagsasabi niyong walang eroplano? Meron na pong mga nakauwi, maaga pa lang. Nakahanda na ang mga rescue plan sa kanila at sinusunod lang ang safety measures. Sa pag-open ng no-fly zone, hindi bara-bara, hindi padalos-dalos, hindi ang puro epal yung paninira kay PBBM, buwisit. Oh, galit na tuloy ang ating kababayan. Kasi, alam mo Dada, Banat Bay, Sara Duterte, alam ninyo, kung sa tingin ninyo, pwede kayo magpadala, di magpadala na kayo, gamitin nyo ang pondo ng Office of the Vice President, mag-arkila kayo ng commercial plane, at sunduin yung mga kababayan natin doon. Sige, gawin ninyo. Gawin ninyo. Basta, kay Presidente Marcos, wag muna. Kasi nga, para sa kanya, delikado pa. Kasi mahirap na eh. Iti-take mo yung risk. Ngayon, kung ibang bansa, ginagawa nila, talagang siguro, meron silang talagang plano at, kasi meron ako nakita, yung sinusundo o may repatriation pero merong naka-escort na jet. May war plane na naka-escort, nakabantay. Ngayon siguro pwede mag-request kayo sa Amerika. Pupunta ngayon ng eroplano ni Sara Duterte doon sa Middle East. Escorta ng Amerika kaso ayaw niya sa Amerika eh. Galit siya sa Amerikano eh. Ganito na lang, mga DDS, kausapin nyo si VP Sara Duterte, kausapin nyo yung China na escortan yung eroplano na susundo sa ating mga kababayan para sunduin yung mga naipit dun sa gera. Pwede yun. Pwede yun. Alam pang nagawa ni Sara Duterte yan, baka matuwa pa tao sa kanya eh. Pero kung puro dakdak ka lang, walang mangyayari. Pati ito natatanga tuloy. Nagmumukhang tanga. Kakadakdak din. Kayong tatlo, total kayo naman yung nag-uusap palagi, nag-interviewhan. Kausapin nyo yung China
baka pwede mang escortan yung ating eroplanong commercial, susunduin yung mga kababayan natin sa Middle East, tapos ibalik sa Pilipinas. Pwede yun. Kasi, ayaw nyo naman sa Amerika, di ba? Ayaw nyo sa Amerika. O hindi kayo mag-request sa Amerika, syempre. Sa China kayo mag-request. Pwede naman yun eh. Di ba? Kaso puro lang kayo dakdak. Puro lang kayo ngawa. Nagmumukha tuloy kayong tanga. O, di ba? Nagmumukha ka tuloy tanga. O ngayon, ito. Sabi tuloy ni Jose Claire Castro, sinabihan yung yung nagmamagaling, nagmamagaling na madali lang daw magpadala ng eroplano para sundin yung ating kababayan niya sa Middle East. So sabi ni Jose Claire Castro, dyan ang problema sa mga hindi nag-aaral at hindi nag-iisip. Aray ko po. Ang sakit naman nun. Ayun ang problema kapag hindi nag-aaral, hindi pinag-aralan yung sinasabi o hindi pinag-aaralan, puro dakdak lang at hindi nag-iisip. Ayun daw ang problema. Kaya ito, pakinggan natin yung sinabi ni Jose Claire Castro. The government, she said that napakadaling magpadala ng aeroplano. She mentioned a friend na nakauwi daw from Dubai despite the airspace closure. She mentioned na ang dami daw na ayaw umuwi, allegedly dahil wala daw may bibigyan na trabaho ang BBM administration. Unang-una po, siguro, at dyan ang problema po sa mga hindi nag-aaral at hindi nag-iisip at hindi inaalam kung ano talaga ang programa ng gobyernong ito. Makapagsalita lamang para makakuha siguro ng mga views, pero hindi po ito naaayon sa realidad. Unang-una po, kapag ka po ang isang leader, dapat siya ay nagbibigay ng opinion, siya ay nagsasuggest, nagbibigay ng desisyon, ayon sa katotohanan, ayon sa facts, ayon din sa mga sitwasyon, at ayon sa mga kondisyon ng mga stakeholders. Hindi po ayon lamang sa iisang kaibigan. Dahil kung dyan po manggagaling ang iyong desisyon, malamang lumigwak ang buong Pilipinas kung puro kaibigan, puro chismis lang po ang ating pagbabasihan ng desisyon. So mas maganda po talaga, ang isang leader natin ay marunong mag-isip, marunong magdesisyon, hindi para pa sarili lamang, kundi para sa buong bayan. Alright, so yan, sa pool. Yan kasi ang problema talaga kapag hindi nag-aaral at hindi nag-iisip, puro dakdak lang. Parang eto lang, si Dada, puro dada. Biruin mo, meron naman daw aeroplano papunta Amerika, bet wala daw siyang maipadalang Amerikano si BBM doon sa apektado ng gera. Ano connect nun? Di ba? Saka yun nga, sinasabi ko. Ganito na lang, sige. Sinasabi kasi nila, may mga nababasa ako sabi ng mga DDS, meron namang repatriation na nangyayari yung mga ibang bansa. Nasusundo naman nila yung mga kababayan nila. Pero sabi ko nga, mangyayari yon dahil merong mga jet fighters na naka-escort. Nakita ko po yun eh. Meron ako nakita. Yung commercial flights na sumusundo, ini-escortan po ng mga fighters. Mga sasakyang panghihampapawid na poproteksyonan sila. So, hindi ko lang alam kung anong nationality pero sigurado Amerika yun eh. Binabantayan nila yung commercial plane. Sabay sila. Okay. Pwede naman gawin yun eh. Sige nga, Dada, sabihin mo kay BP Sara Duterte. Total, meron kayong pondo sa Office of the Vice President, mag-arkila kayo ng eroplano, kausapin nyo ang China, na escortan yung ating mga kababayan pabalik ng Pilipinas. Pwede yun. Kasi hindi naman kayo escortan ng Amerika eh. Bakit? Ayaw nyo naman sa Amerika eh. Magpa-escort kayo sa mga sa China. Escortan o papunta dun sa Middle East tapos pabalik. Pag tinira ngayon yung eroplano, kagalitan China. Baba na tayo ng China doon sa sa tumira doon sa doon sa inarkilan yung aeroplano, di mas lalo nagkagulo. Di rumble na. Diba? O gusto mo, kausapin mo yung North Korea, o kaya si Putin, yung Russia. Patayin. Pumunta yung yung ating eroplano, commercial plane. Susundin yung ating kababayan sa Middle East.
O di eskorta ni ni Xi Jinping, ni Putin. O yung mga nila, yung mga eroplano nila. O Russia, China, North Korea. Ayun yung magtutropa di ba? Ayun yung magtutropa So eskorta yung Pilipinas pabalik dito. Ganun, pabalik-balik lang. Mga ilang balik lang siguro, okay na yun. Ngayon, pag tinira nga yung eroplano ng North Korea o kaya ng China o kaya ng Russia, let's get ready to rumble na. Dahil gulo na yan. Kaka-World War pa. Dahil sa, sa pinipilit ni Sara Duterte. Di ba? Kaya sabi sabi tuloy ni Yusek Claire, yan ang mga problema kapag hindi nag-aaral at hindi nag-iisip. Tama naman Pinag-iisipan po yan. Pinag-iisipan po yan. Hindi po yan basta-basta nadadala sa init ng damdamin, silakbo ng damdamin, yung nararamdaman ng ating puso. Hindi po ganun yun. Kinakailangan pag-aralan yan. Kaya Dada, ikaw naman, ano naman ang kinalaman ng eroplano ni BBM papunta Amerika doon sa eroplano na gusto mong sumundo? Iba po ang lugar noon Iba po yung daan. Kung nasa Amerika, bakit hindi? Sunduin galing sa Amerika, pero sa Middle East, delikado. Para-paras kayo ng amo nyo Hindi nag-iisip Hindi nag-aaral. Kaya mga bopols So, yun lang suggestion ko. Kausapin mo si Putin, si Xi Jinping, saka sino pa ba isa? Sino yung presidente ng North Korea? Para eskortan yung ating kababayan. Di at least, kapag nangyari yun, di bayani kayo. Bayani si Sara Duterte. Pero kung commercial flight lang ang pupunta ron, delikado. Kinakailangan may escort. Gusto niyo escortan nyo? Yung mga banateros, escortan nyo. At sana makabalik lang kayo ng maayos. Kasi pag kayo napag-initan doon, goodbye Philippines. Goodbye Kibuloy. Wala na kayong trabaho kay Kibuloy. Okay, so yun lang po muna mga kababayan ng ating update. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toys. Ingat po tayong lahat. God bless po.